So, ito po yung bahay nila. Yan. So, pupunta po tayo sa kanilang bahay. So, nandito na nga po si Ate Maria. Ate Maria. So, ito po yung bahay nila. Yan. So, pupunta po tayo sa kanilang bahay. So, nandito na nga po si Ate Maria. Ate Maria. Hello po, ate. Kumusta po? Okay lang po. So, ate, magandang araw po. Magandang araw mo. Ayan. Thank you so much po at inanuhan mo po kami na ma-interview ka po. So, thank you po. Ano po ang pangalan ni ate? Hazel po. Ate Hazel. Ano po ang apelyido? Agos. Agos. So, yun, ate, ano po yung kabuhayan ninyo po dito? Sa bundok lang nagtatanim. Yung trabaho ni kuya? Sa bundok lang. Sa bundok lang din. Nagtatanim. Anong pinatanim? Kulay. Tapos po, yun, ano yan, yung arawan, yung sweldo niya? Hindi man po. Ano yun? Sa inyo na? Sa inyo mismo yung po. lupa? Opo. Tapos po, ikaw po, ano pong trabaho Dito mo, lang ate? po ako sa bahay. Kasi di man po ako makatrabaho kasi yung mga anak ko wala man maiwanan. Bakit po? Ilan po yung anak mo, ate? 6. 6. Maliit pa yung bunso ko. Ilang taon na? 1 taon ni 9 months pa lang. Hindi pa man ako pwede magtrabaho na malayo. Sa bagay sa 6 na yun, hindi ka talaga pwede magtrabaho. So, ang gagawin mo lang is housewife lang. Opo, dito na ako sa bahay. Tapos po, etong bahay ninyo ay talagang dito na po kayo nakatira? Opo. Since? Opo, nung dati, nagiba yung bahay namin. Saan po yung Tapos bahay? dito po. Nakakuha kami ito sa DSWD baga, sa gobyerno. Pinagawa namin ng bahay ganito. Yung perang nakuha namin. Okay. So, ngayon po, ano po yung, okay. Yeah. So, yun lang ang kinabubuhay nyo dun sa pamamundok ng iyong asawa. Opo. Kumbaga, lahat ng mga inaangkat nyo dun sa bundok, binibenta nyo. Opo. Yun ang Tapos, binibenta. yun ang pangkabuhayan, ay, yun ang pinang-aan nyo, gagastos nyo dito sa inyong Ay, ano po yung mga tinitinda yung gulay, ate? May sili, mga kasari-saring gulay. Pero ngayon, meron kayo? Ano na yung pagbagyo? Lugi. Doon pa lang, lugi na. Kaya nga. Di, pag halimbawa ate na meron kayong na gulay, i-chat mo ako. Malay mo makapag kami, di ba? At balak din namin na ng angkat ng mga gulay. Anong mga gulay? Anong mga gulay, te? Mga sari-sari may talong? Ay, wala man po. Di man kami nakapagtanim kasi ngayon, ano yung mga tinatanim nyo ngayon? Di man nakapagtanim sila ngayon kasi grabe ba yung ulan dito. Oo. Yung sili nga, di man tinatanim kasi di man makatanim kasi maulan. Mamamatay din naman kasi yun. Kasi yung sili ay season ng tag-araw. Nyog. Yun ang kinukuha nila. Nyug lang. Nyug lang. Nagkukupra. Ano yun yung binibentang fresh, buo? Yun muna ngayon ng hanap buhay ni kuya. Kamote. Wala, di man po kami nakatanim. Tapos, maliban dun ate sa sa pagugulay at saka sa ng nyug, ano pa yung kinabubuhay ninyo? Wala na po. Yun lang talaga yung hanap buhay ni kuya. Kasi ayaw man niyang pumunta sa malayo. Ayaw man niya kami iwanan. Kasi mas maganda daw yung nandito siya. Kasi nakikita niya kami. Sa bagay. Dahil may ganyan. Oo. At saka hindi lang, uso ngayon yung mga ganyan. Takot din si kuya. Oo, naging ibang bahay. Huwag kang mag-iisip na ipagpalit si kuya kasi maswerte ka. Ayan, maraming salamat po sa pagbabahagi mo ng kwento ng buhay niyo, ate. So,
Yan nga po yung ano yun namin ni Ate Maria na sana, ano yan, sana wag kang mag-iisip ng kung ano-ano na hindi maganda para lang kumbaga maka ano ka sa ano mo sa pamilya mo. Hindi maganda 'yun. Kasi ang ano diyan ay seryoso yung asawa mo, seryoso siya sa pagpapamilya, then kumbaga nagsisikap siya para sa inyo. Opo. Yan. Yung sinasabi So gusto niya. niya talaga yung magkasama kayong dalawa, magkakasama kayong mga pamilya niya. So, yun ang ano ni Kuya. Yun ang ano lang ni ang ano mo lang ate ay yung ibalik yung dati para magkaroon kayo ng ano ng bonding ni Kuya. Yung sige, i-chapera mo yung anak mo. Tapos ikaw yung dalawang mo na mag-bonding, di ba? Kasi para maramdaman ni Kuya na okay, love talaga ako ng asawa ko. Kasi may mga lalaki talaga na ganun. Kasi na-experience din namin yan ni Ate Maria. Yan. At sana nga, may kapatid pa, yung asawa mo. At si Ate Maria po ay kasi mabait yung asawa ni ate. Mabait po yung asawa ni ate. So ngayon ate, sana makita din namin si Kuya. Anong oras siya darating? Gabi na po yun. Kasi nagkatrabaho sa bundok. Anong araw lang nandito siya? Ma'am po, Araw-araw wala. wala. Palagi. Kasi may mga manok po kami doon sa taas. Hindi mo pwedeng ano. Hindi pwedeng Paggabi, iwanan. lang siya umuwi. Gabi na talaga. Puro lahat dito mga gabi. Opo. Ano ba kayo, mga aswang ba kayo ate? Siya din, kay May gabi. mga trabaho kasi sa bundok. Oo, sa bagay. Hindi biro ang bundok dito. Malayo talaga ang bundok. Malayo talaga. Doon sa Masaragan. Kami pag lumalabas, Ay, ganun? kami, oo. Ilang oras ate yung biyahe? Ay, ano, lakad. Dalawang Ano, lalakarin o lalakarin motor? lang po. Lalakarin lang. Lalakarin lang po. Di man makapunta doon. Yung bundok niya ate, ganun. Opo, pataas. Swerte mo kung meron gosh. kang kalabaw at saka meron kang ano. Yung ano yun? Pababa. Hindi, parang hindi ko kakayanin yata yun parang maano ako nun. Malayo talaga tingnan. Hindi talaga biro. Tapos mga paano patukad, palusog. Ibig sabihin, papaganon, pabaganon. Hindi ko kakayanin yun. Okay lang kung ganito maaraw tayo na maglalakad, pero yung maulan, hindi kinakaya ng paa ko. Baka mamaya nakita mo ko sa baba. Oo nga, hindi ko kinaya. Kaya. Nung time na kami ni Jose nag-scout, talagang hindi ko kinaya, talagang bumuno talaga ako sa baba. Tawang-tawa si Jose sa akin. Kaya hindi niya ako pinaakyat sa mga ganyan na maulan. Kasi hindi kinakaya ng powers ko. Yan, so ate, ayan, maraming salamat po sa pag-share ng inyong kwento ng buhay. Sana po makabalik po kami dito na nandito din si Kuya para makita po namin si Kuya, yung asawa mo. Tapos yung mga anak mo wala dito? Andiyan po kila mama. Nandyan lang sa baba ang mama mo? Opo, hindi lang po. Akala ko malayo pa. Dito lang po yung bahay. Sa baba lang. Opo, ito lang po. Ay, yung bahay din yan. Opo, malapit lang. Talagang yung lupa na ito, sa inyo din. Kay Bichara, galing baga po kay Bichara. Itsura. Yun yung medyo may, ano dito, may So ano to? Pabahay niya? Gawang relocation. Relocation ni Bichara. Ito pala yung sinasabi nilang relocation. Dito sa Basal relocation. Oo. Pero binabaha din dito, ate? Hindi man po lumalakas yung tubig dyan sa baba. Ibig sabihin, hindi kayo inaabot ng tubig dito. Yung sa mga baba lang. So po yung dito lang sa may baba. Nung bagyo, lumikas kayo? Dito lang po kami sa bahay. Kasi di man po yung tubig pumupunta dito. Yan sa baba, pinapalikas sila. Ay, ganun ba yun? Sa bagay, mataas naman kasi ito eh. Opo. Kaysa dun sa baba, kaysa dun sa dinaanan namin, mababa. Talagang dinadaanan talaga ng tubig yun, no? So, yun po. Maraming salamat po, ate. At kami ay mag-aano na din po.
maglalayas na muna po kami. Maraming salamat po sa pagpapa-interview at pag-share ng iyong kwento ng buhay. Maraming salamat po, ate. Salamat man po. Kinakapos pa. Pero at least yung bahay nyo ay Opo. kayo yung nagpagawa. Opo. Yung asawa ko lang po gumawa nito. Ay, asawa mo. Opo. At least marunong siya gumawa ng bahay. Hindi naman po kami nagbayad kasi pag nagbayad ka pa, mapapamahal ka. Te! Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May kalingap po kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Minsan di nagdalawang isip na tumulong. Kung kinakailangan nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo kahit maputi kang daan, hindi niya alintana para lang makapaglaan at makapagpasaya ng mga taong nalulumbay. Nandyan siya at magbibigay ng kulay. May kalinga po kayong masasandalan at kayo ay tutulungan. Kaya huwag kang mag-aalala, meron kayong masasandalan. Siya si Kalinga. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May kalinga po kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Isa ka sa ginawang instrumento ng ating Panginoon upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Di ka napagod at di mo sila sinukuan. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Ang iyong pagtulong ay laging bukal sa puso mo. Laki sa hirap at palaging nagsusumika para makatulong sa mga mahirap. Lagi niyong tatandaan, may isang taong maglalaan. Tulong sa mga mahirap, di mapapagod kahit na para mahirap. Sa inyo, lagi na